back to this channel and welcome back sa kusina ni Nenoy. So for today's video, out po muna tayo sa pagluluto, but instead we're going to do product review. Alam naman natin, or we've noticed that these past few years, talagang nag-boom yung milk tea business dito sa Pilipinas. So isa rin naman ako sa mga milk tea lovers. Whenever I have the chance, talagang bibili ako ng milk tea. At normally, ang in-order ko lang naman ay yung winter melon. Others are not willing to spend that much money when it comes to milk tea. So, ang prices normally nagre-range from 75 to 110, 120 pesos. Depende sa brand na bibilhin. Okay? So, for today, I decided na mag-try out ng other option or alternative ng milk tea na mas mura compared dun sa mga nabibili sa mga milk tea shops. Malay naman kasi natin na itong mga murang products na to pwede na rin naman ipangtapat doon sa mga nabibili natin sa mga milk tea shops. Hindi lang natin sila nabibigyan ng chance kasi medyo nahukumaling tayo sa pagbili sa mga milk tea shops. Okay, so i-discuss ko sa inyo kung ano yung mga pros and cons of buying these products and kung ano yung honest opinion ko sa lasa at sa quality ng mga produktong to. So, these products, okay, binili ko kanina sa grocery. So, talagang naghanap ako ng mga alternative or murang milk tea sa grocery. And these are all the products that I was able to buy. So, ito yung una, yung Vitamilk na Thai tea. And then, nakita ko rin sa section na yon itong Oishi Tea Match. Okay, so, tatry din natin ito. And then, doon sa mga tinitimpla, we have the Lipton Milk Tea. Ayon. And the Nestea milk tea. So, we have the taro and we have the winter melon. Okay? So, ito yung titimplahin natin later. And we will see kung ano yung marirecommend ko. So, disclaimer lang, I'm not expecting too much on these products. Kasi nga naman, ang layo ng price difference nila compared dun sa mga tinitimpla or tinitinda sa mga milk tea shop. So, I will let you know, according to my preference of course, kung alin sa mga ito, ang pwede kong ma-recommend sa inyong lahat. Okay? So, titimplahin ko lang itong tatlo and then later on, we will do a taste test. Kasi hindi ko pa rin naman natitikman itong mga ito. Okay? So, I'll be back. So, tapos ko nang itimpla yung mga powdered milk tea na binili ko kanina sa grocery and then I also prepared water para kapag tinikman ko, hindi maapektuhan yung taste nung susunod na i-review natin. So, alin ba unahin natin? Sige, unahin muna natin itong Vitamilk. This is Thai tea and meron din kasi itong soya. And this costs 27 pesos and 50 cents. So yun, kapag bumili ka nito, shake mo lang muna maigi bago mo inumin. Ready to drink naman na to. So this is 300 ml of product. So yun, tikman na natin. Dito sa milk tea na to, or sa Thai tea na to, medyo mas angat yung lasa ng soy, at saka more on chocolatey flavor siya. Okay naman, pero yun lang kasi, mas angat na angat yung lasa ng soy kasi, compared dun sa tea na nakasanayan na natin when it comes to milk tea. But it's okay, hindi naman big deal yon if kung okay lang naman din sa'yo yung soy. So next, we have the Oishi Tea Match.
First time ko lang tong nakita kanina. This is 20 pesos sa supermarket, and this has 250 ml of product. So, sabi dito, no added preservatives and no artificial coloring. So, ayun. So, very good naman yung part na yon. Okay. First time kong matikman ito, and I'd say na this is more on tea kesa dun sa milk. Okay? Kasi kung halimbawa, nakagisnan mo agad ang milk tea without even drinking tea sa buhay mo, makakasanayan mo kasi yung mga yon more on milk eh. Hindi masyadong matapang yung tea niya. Pero this one, mas malalasahan mo yung lasa ng tea compared sa milk. So, na-overpower niya yung lasa ng milk. Okay, and I'm trying to see kung anong klase ng tea nilagay dito. Okay. So, this contains black tea leaves that are carefully handpicked from the tea bud. So, black tea pala to. Kaya, that's why, siguro, kaya ganun katapang. Kasi, di ba, pagka sa mga black tea, normally talagang matapang yung lasa niya. So, yun. So, I'd say na compared sa mga milk tea shops na in-order natin, medyo malayo yung lasa niya. Kasi nga, yun nga, mas overpowering yung lasa ng tea compared sa milk. Okay, so ito soy, ito tea. Now, we go to the Nestea brand. Okay? Winter melon and taro. Sabi dito, for cold serving, lalagyan mo lang siya ng 250 ml ng cold water, which I did. So, before I try the next, inom muna ulit ako ng water. Okay. So, I will try first the taro. Okay, it doesn't say kung anong klase ng tea leaves meron ito compared dito. This is black tea. Dito wala. It's just that real tea leaves lang ang meron. Medyo natatamisan ako. So, I'm not sure kasi kapag umu-order ako ng milk tea, normally, yung sugar level na pinapalagay ko, always 50% lang. Kasi nga, ayoko nung masyadong matamis. Just not sure kung doon sa mga tao na okay lang naman sa kanila yung mga matatamis, kebs na. Pero yung pagkataro niya, naalala ko yung nung high school ako, meron kaming binibilan na parang yun na nga atay na una na milk tea na naaalala ko na binibilhan namin dati. So, kung nung high school pa ako, talaga matagal na panahon na yon. So, taro milk tea yung in-order namin lagi nung tita ko. At yun yung naalala ko sa kanya. So, yung tita ko lagi kapag nadadaan kami sa mall, yun, binibili namin yun. Shout out nga pala sa kanya kasi birthday niya ngayon. Okay. Water muna ako, and then we move on to the last two milk teas. Okay. So, winter melon, dito, familiar ako kasi always kapag sa mga milk tea shops nga, ito lang naman yung lagi kong ino-order if I'm not in the mood to try out other flavors. So, malalaman natin if this is somehow near the taste or the quality of winter melon milk teas sa mga milk tea shop. Okay. Winter melon siya. Winter melon flavor. That is sure ako. Okay? However, pareho ng issue ko dito sa taro. It's too sweet for me. Medyo natatamisan ako dun sa sugar level niya. Siguro dahil ito nga ay powdered
at siguro yung content ng sugar niya ay ganun talaga, hindi natin makokontrol. Na compare dito, silang dalawa, I'd say matamis masyado. Okay, matamis masyado for me, pero kung ikaw ay okay sa mga matatamis na inumin, go. Winter melon, pasok yung lasa niya sa winter melon flavor. Okay. We go now to the last, which is the Lipton milk tea. By the way, I forgot to tell you, ang presyo nito, individually, 13 pesos and 75 cents sa grocery. Okay? And this is 15 pesos. Ito naman, ang instruction niya ay tutunawin mo tong product sa 60 ml of hot water and then maglalagay ka na lang ng ice. So, this is 19 grams by the way of product. This is 12 grams. Okay, so mas marami to. Okay, bababa ko na yan. Doesn't say kung anong flavor ng milk tea. Sabi lang dito, 3-in-1 milk tea and creamy classic. That's it. Let's see. Well, this one I like. Hindi overpowering masyado yung tea. Sakto lang. Pero nalalasahan ko pa rin yung tea flavor niya. And at the same time, unlike these two, siya hindi ganong katamis. Okay? So, approve sa akin yon kasi I don't really want na masyadong matamis yung milk tea. Gusto ko mas nalalasahan either yung milk or yung tea. So, ito, mas okay siya sa akin. Okay. So, review na natin yung overall nila and I will let you know based sa pagkakatikim natin ngayon kung ano yung pinaka okay para sa akin. And based sa mga sinabi ko, you would also be able to decide or to judge kung alin dito yung magiging preferred milk tea alternatives or options nyo. Now, price point, this one cost 27 pesos and 50 cents. So, ito yung pinakamahal. This one, si Nestea, sila yung pinakamura, which is 13 pesos and 50 cents. And ito siguro yung pinakagitna, which is 15 pesos. And then this one is 20 pesos. If you are more on drinking milk tea na mas na-overpower yung ng tea, yung milk, you go for this. Kasi ito, lasang-lasa yung tea. Okay? If you are more on milky taste of the product, ito yung kunin mo kasi mas lamang yung milk taste niya compared sa tea. And then this is not also too much on the sweet side, kaya okay lang. Parang yung sugar level lang nito nasa naglalaro sa 25 to 50%. Okay? Kung ikaw ay gusto mo ng may ibang klase or may twist yung milk tea mo, you go for this. Kasi ito, merong soy, at the same time, more on chocolatey flavor siya. Okay? Kung gusto mo naman ng pinakamura alternative, you go for this. And kung okay naman sa'yo ang mga matatamis na inumin, I would recommend for you to get this. But, my personal pick or personal choice, it's either this or this. Okay? Depende sa mood. Siguro, I want something na medyo matapangan tea flavor niya. Itong kukunin ko. If hindi naman, ito. Okay? So, like I said, I was not expecting too much on these products. Okay? Kasi naman, mura siya compared sa mga nabibili natin sa milk tea shop. Pros and cons. First, syempre, price point, mas mura sila. Second, availability. So, anytime na halimbawa mag-grocery ka, and kung okay naman sa itong products na to, pwede ka mag-stock sa bahay mo, and anytime that you want to drink milk tea,
hindi mo na kailangang lumabas at hindi mo na kailangang mamasahe, mag-commute, or mag-drive para lang makainom ng paborito mong milk tea. Okay? The other side, kung ano yung nabibigay sa atin ng mga milk tea shop is unang-una, syempre, yung service. Kasi yung kasama yung sa binabayaran natin, yung ititimpla nila yung milk tea natin at ilalagay nila sa mga cute na lalagyan. At pangalawa, yung tapioca pearls o yung sago. So, syempre, kapag itong pinili mo, it's either magtiis kang uminom ng milk tea mo na walang sago or walang tapioca pearls or walang add-ons compared sa nabibigay sa'yo ng milk tea, or gumawa ka ng sarili mong tapioca pearls and then i-add mo na lang dito. Okay, so I hope that you like this video. Please give this a thumbs up if you do. At kung ikaw ay hindi pa subscriber ng channel na to, please do not forget to click subscribe and click on that tiny bell para updated ka sa mga susunod na videos. Kung ikaw naman ay merong tips, ideas, suggestions na gusto mong i-share, at kung meron kang request na gusto mong ipagawa sa channel na to, please write them down sa comment section below. I would love to hear from you at malay mo sa susunod na video, yun na ang gawin natin. Okay? So, thank you so much for watching and till our next video. Bye!